Today is the Nativity of the Blessed Mother at tayo'y nagpapasalamat for this great Mother who is blessed among women. Blessed among women. No, kaya nga nung binati yan sa Elizabeth, sabi ni Elizabeth, "Blessed are you among women." No, sometimes we associate blessings with everything that is good. No, lahat na magaganda, sarap na pagkain, magandang bahay, may magarang kotse, maraming pera. No? Blessings are not always about good things. Mary was blessed not because she was without trials, not without pain, not without sorrows. Actually, sa 12, Holy Name of Mother Mary. Tapos sa 15, Our Lady of Sorrows. Yung 7 punyal na tumusok sa kanyang puso, mga pagsubok sa kanyang pananampalataya. Kaya nga sasabihin ng iba, kaya nga ganun, Father, akala ko pa naman pag lagi ako nagsisimba sa St. Peter, pagpapalain ako ng Diyos, ba't ang dami-dami kong problema? Hindi naman ho pinagpala yung taong walang problema. Dahil una sa lahat, wala naman hong taong walang problema. Yung katabi nyo, tignan nyo itsura. Tanungin niyo siya, may problema ka ba? 1, 2, 3. Lahat, huwag kayong maarte, hindi naman kayo kagandahan. Sige na, may problema ka ba? 1, 2, 3. Anong sabi? Wala kang pakialam. Ikaw problema ko. Talaga namang wala namang tao walang problema. Gusto nyo mawala problema nyo, dun. Magpa-imbalsa mo kayo sa St. Peter nyo. Doon lang kayo matatahimik, pero habang nasa mundo tayo, hindi tayo makakaiwas sa pagsubok. Kahit kami mga pare, may pare nga, laki ng problema Kasi itong isang doktor, nagkaroon ng relasyon sa sekretarya, may asawa yung doktor. Nagdalang tao yung sekretarya, sabi ng doktor, magtago ka, hindi to pwede malaman ng kahit sino, secret natin to May pamilya ako, ayoko masira pamilya ko. Nagtago sekretarya. No? Lumipas ang 9 na buwan, yung kagampanan na, nakakita ng pagkakataon at paraan yung doktor, sabi niya rin sa kanyang girlfriend, meron na tayong paraan para malusutan ng pagsubok na at problemang ito. Meron akong pasyenteng pare, merong bukol sa sikmura. Ganitong gagawin natin. Papaanakin kita, o operahan ko ang pare, tapos tatabi ko ang sanggol sa pare. At sasabihin ko, Father, hindi po pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Ganun nga ginawa. Pinaanak, inopera, tinabi. Natural, nagulat yung pare pagising. Doktor, anong ibig sabihin nito? Bakit may sanggol sa tabi ko? Father, isa pong himala ang nangyari. Hindi pala bukol, kundi sanggol ang laman ng inyong sikmura. Imposible naman yun. Paano ako manganganak? Kaya nga himala. Himala! Naniniwala naman kami sa himala. Walang magawa ang pare. Di inuwi yung sanggol sa kumbento. Lumaki yung bata, pero nung 15 years old na yung bata, hindi na makonsensyang itago ng pare ang sikreto. Kaya tinawag niya na yung bata, halika at may pagtatapat ako sa iyo. Sabi ng bata, ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Siya nagsilang di siya mama. Lahat naman tayo may mga panagdaraan ng pagsubok sa buhay. Hindi natin matatakasan yan. Hindi pinagpala ang taong walang problema, walang pagsubok, walang lungkot na pinagdaanan sa buhay. Ang pinagpala, yung mga taong tulad ng mahal na Birheng Maria at tulad ninyong lahat, tayong lahat, na sa kabila ng sangkatutak nating pagsubok sa buhay, nandito pa din kayo, hindi nawawala ang inyong tiwala at pananampalataya sa Diyos. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sigurado ko madami na kayong pagsubok, masaya, bigla kayong nalulungkot, ganun daw sa buhay. Pag nagliligawan halimbawa yung mga kayo, pag nagliligawan, very gentleman yung mga lalaki. No, pagka nililigawan ng araw, pag-iigib ka ng tubig, pagsisiba ka ng kahoy, masaya. Pero pag asawa ka na, ikaw na sisibakin. No? Malungkot. Sa buhay naman ganyan, may mga yugto ng ligaya, may yugto ng kalungkutan. Pag nililigawan ka, very gentleman, pag tatawid sa kalsada, dito yung mga jeep, sabi nung lalaki, sweetheart, dito ka. Bakit? Para pag masagasaan, ako muna. Masaya, gentleman. Pag asawa ka na, kanya-kanyang tawid. Malungkot. No? Sa 25th anniversary natin,
dadalhin kita sa Africa. Masaya, ang sweet ng mister. E paano sa 50th anniversary natin? Susunduin na kita sa Africa. Malungkot. 25 taong kang kapiling ng mga mababangis na hayop. Sa buhay natin lahat tayo may mga pagsubok. Mary from the beginning, in the Annunciation pa lang, ang laki na ng problema niya. Kaya nga si San Jose, balak siyang hiwalayan ng tahimik lang para wag siyang makasuhan ng adultery. Pero ganun, sabihin ng iba, para yun lang eh. Ano para yun? Halimbawa ikaw, 3 taong ka sa abroad, tapos pag uwi mo dito sa Pilipinas, sinalubong ka ng misis mo, sweetheart, buntis, katulad niya, no? Ikaw nga. Di ba? Tapos sabi ng mister mo, bakit ka buntis? 3 taon ako sa abroad, buntis ka. Sabi ng misis mo, huwag kang mag-alala. Ito'y lalang ng Espiritu Santo. No? Kobrahin kaya kita. Minsan, sa buhay, ito'y mabigat na pagsumpa. Paano niya pagtatapat kay San Jose yung kanyang kondisyon? Di ba, ang hirap ng sitwasyon? And most especially, ang sakit sa puso ng mahal na Birhen nung nakita niyang nakabayubay sa krus ang kanyang minamahal na anak. Ang sakit-sakit nun. No? But she persevered because she continued to trust and believe that God's way is not the best way. God's way is the only way. Alam ng mahal na Birhen na walang pinakamaneinam na paraan kundi ang pamamaraan na pinipili ng Diyos. Her greatest blessing is not she was without problems and trials. Her greatest blessing is that she kept her faith and trusted in God. Ay, matanong ko kayo, do you trust God? May tiwala ba kayo sa Diyos? Parang wala. May tiwala ba kayo sa Diyos? Bakit kayo lagi nag-aalala? Ang liit na bagay. Ano nang gagawin natin? Iba, pagka malaki problema, magpapahula. Kayo umasa sa hula. Sabi ng kaibigan, pare, anong zodiac sign mo? Di niya alam kung ano yung zodiac sign para hindi mahalata. Sabi niya, ikaw muna, pare. Ako, Cancer, zodiac sign ko. Goiter, akin. Pare, wala naman zodiac sign na goiter. Biro lang yun. Ulcer talaga. Sablay pa din. Pamahiin, pupunta kayo. Sundan na natin yung mga tinuturo ng matatanda para umasenso yung buhay natin. Mawala itong pagsubok. Huwag kayong umasa dyan. Pagpaputo kayo ng malakas pagbagong taon para lumayas sa masamang espiritu sa bahay nyo. Sabi nila, kahit ako, aaminin ko sa inyo, hindi ko kayang palayasin ang masamang espiritu sa bahay nyo, lalo na kung doon nakatira. Kasabay niyong kumain. Katabi niyo pang matulog ang demonyo. Mahirap yan palayasin, asawa niyo yun. Pagtiisan niyo na lang kasi siya naman nagbabayad ng upa. Sa buhay natin lahat tayo ay may mga pagsubok. Ang tiwala ang mahalaga. Alam mo, if you really trust in God, kahit anong mangyari sa inyo mamaya, sa mga may tiwala, ang magiging bukang bibig mo, okay lang yun. I believe that when God closes a door, it is because He will open a better one for me. Kahit ano. Okay lang yun. Pakiulit nga, practice. Pag kaya nyo yang sabihin, kahit hindi nyo gusto nangyari sa inyo, may tiwala kayo sa Diyos. No? Halimbawa, pagbaba mo dyan, nadulas ka, nalaglag ka sa hagdanan. Anong sasabihin na may tiwala? Yan ang may tiwala. May nakakita sa'yo, pinagtawanan ka dahil gumulong-gulong ka hanggang first floor. Anong sasabihin na may tiwala? Yan, practice to para alam na ninyong gagawin nyo to prove that you really trust God. Kahit anong mangyari. Masaya kayo dito ngayon, pag uwi ninyo mamayang hapon, nasusunog na yung bahay nyo. Anong sasabihin na may tiwala? Parang wala nang tiwala yung iba eh. Alam nyo, mabait ang Diyos. Sabi niya kasi, itong anak kong to, ang bait-bait, lagi nagdadasal, tumatawag sa akin. Tapos, luma naman yung bahay niya. Kaya ang gagawin ko, bibigyan ko na siya ng bagong bahay. Pero kung pagigiba pa niya itong luma, gagasta pa siya. Susunugin ko na lang. Ayan. Kaya nasunog bahay niyo.
bibigyan kayo ng, ayaw nyo bang bagong bahay? Iniwanan kayo ng boyfriend nyo. Anong sasabihin na may tiwala? Iniwanan kayo ng asawa nyo. Mas malakas, ha? Luma na rin kasi, okay lang yun. Nagkasakit kayo ng malubha. Wala nang may tiwala. Alam ko, nakakapanghina ng loob yan, di ba? Ang karamdaman. Taningan ka ba na? May taning na buhay mo. Gano'n pa po akong katagal, doktor? 10. 10? 10 years? 10 months? 10, 9, 8, 7, 6. Panghihinaan ka talaga din naman ng loob. Pero, sabi nga, magtiwala sa Diyos, may dahilan ng lahat. Pinagpapahinga lang kayo para lagi nyo siyang tawagan. Lalakas din kayo pa. Nakakakita nga ako sa mga mall ng nagsisimbang naka-wheelchair. Sabihin ko, Nay, ang sarap ng buhay pag paupo-upo lang. Tawa naman siya. Sabihin ko, pinagpapahinga lang kayo ng Diyos. Paglakas nyo, yan naman ang itulak ninyo. Yung tagatulak, ganun lang yung buhay. Huwag kayo mawala ng loob. Huwag kayo mawala ng lakas ng loob at tiwala. O halimbawa uli, nagkasakit kayo ng malubha. Namatay ang katabi nyo. Nadinig ko dito, okay daw lang. Oh. Nako, if you really trust in God, believe that when your plans fail, it is because God has a better plan for you. Always trust and believe that when God put you in it, He will see you through it. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. And when we go to Jesus through Mary, hindi tayo pwedeng maligaw ng landas. Dahil meron tayong isang ina na dumaan sa maraming madidilim na yugto ng buhay tulad natin, pero hindi nawala ang kanyang tiwala at pananalig sa Diyos. Today, remember, your most painful experience, like Mary, is also your greatest blessing. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.